Since hindi nakapasok ang Slovenia sa Olympics, mas naging mahaba nga po ang bakasyon ng Dallas Mavericks superstar na si Luka Doncic, at dahil walang laro, medyo napabayaan nga nito ang kanyang katawan. Sa katunayan, sa pagpunta nga po nito sa China para irepresenta ang Jordan brand, marami nga po ang nakapansin sa pagtaba niya. Medyo napaparami na naman nga daw po ang kinakain nito at hindi ito maganda sa kanyang katawan. Sa ginawang exhibition game nga po nila, napansin ng ilang mga fans na mas lalong bumagal ang kanyang galaw. Kaya nangangamba na posibleng delikado nga ito sa injury next season. Pero as we all know, bago pa man yan magsimula ang training camp, sisiguraduhin nga po ng kanyang kampo na aayusin nila ang kinakain ni Luka Doncic at ang kanyang training. Magpo-focus nga siya sa pagpapakondisyon. Well, hindi na rin naman nga ito bago sa ganitong sitwasyon si Luka dahil parati nga itong nangyayari sa kanya at hindi rin naman nga niya dito binibigo ang kanyang mga fans at ang kanyang team. Samantala, ilang linggo bago magsimula ang training camp ng Los Angeles Lakers, pinupulido na nga po ng kanilang coaching staff, lalo na ni Coach JJ Redick, ang kanyang mga game plan at estratehiya na gagamitin next season. At isa sa mga nabulgar na gagawin nila dito ay ang pagpapabalik kay LeBron James bilang kanilang main point guard at facilitator sa opensa. Nakita rin naman nga po niya sa nakaraang Olympics para sa USA kung gaano kalaki ang impact nito kapag naglalaro siya bilang facilitator. Gayong mas dumarami nga po ang option para makapagtala ng puntos. At dahil dyan, mas mabibigyan ng confidence ang iba nilang mga players. Maliban dyan, plano rin naman nga po ni Coach JJ Redick na ibalik si Anthony Davis sa power forward sa paglalagay nila kina Christian Wood at Jackson Hayes bilang main center. Kaya mas magiging kaabang-abang nga talaga kung ano ang magiging epekto ng dalawang pagbabagong gagawin ni Coach JJ Redick para sa Lakers. Sa kabilang banda naman, kahit na imbitahan pa lang si Davis Bertans ng Golden State Warriors para mag-workout at hindi pa siya opisyal na pinapipirma ng kontrata, ay binulgar nga po ng isang insider, malaki ang tsansang makuha ito ng front office sa mga susunod na araw. Kaya asahan na nga ninyo na tuluyan na nga itong magiging parte ng kanilang lineup. At kapag nangyari yan, inaasahan posible nga siyang gamitin ni Coach Steve Kerr bilang bagong sentro. Para nga sa inyong kaalaman, si Davis Bertans nga po ay merong height na 6'10" na kayang maglaro ng small forward at power forward. Nag-average nga ito last season ng 6.7 points, 1.4 rebounds a game. At pagdating naman sa Golden State Warriors, maaari nga pong gamitin nila siya bilang sentro sa tuwing gagamit si Coach Steve Kerr ng small ball rotation. Sa madaling salita, posible nga pong maagawan nito ng pwesto ang kanilang big man na si Kevon Looney na expected mababang kumuli. Well, habang tumatagal, bumabagal at hirap na rin naman nga itong makipagsabayan sa ilang mga traditional na sentro. Kaya mas mabuti nga pong gamitin nila si Davis Bertans. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.